Kabataan, si Jesus ang kalakasan. Kabataan, si Jesus paglilingkuran. Magandang araw sa inyong lahat, mga kabataan. Pakinggan natin ang mga salita mula sa Biblia na matatagpuan sa Roma chapter 12 verses 9 to 13. Maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama. Pakaibigin ang mabuti. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapaghatian at laging manalangin. Tumulong kayo sa pangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyong lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. Isa sa mga pangunahing kailangan sa loob ng bahay, paaralan, bayan o sa bansa at sa simbahan ay ang mga rules and regulations o policy, dahil ito ang gabay sa anumang ating gagawin. At mula dito ay nagkakaroon tayo ng pamantayan o mga inaasahan na makita sa ating pamumuhay. Tulad ng ating binasa na mga salita sa Biblia ay ipinahayag sa atin ang mga gabay o guidelines na dapat nating isapamuhay bilang mga kabataang nagtitiwala at sumusunod sa ating Panginoon. Pakinggan natin ang mga gabay sa pamumuhay. Una, maging tunay ang inyong pag-ibig. Ito ay ang pag-ibig na ipinadama sa atin ng Panginoon sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. At ito ang magiging susi upang gawin natin ang tama, ang mabuti at ang nararapat. Pangalawa ay ang mag-ibigan. Mag-ibigan kayo. Ito ay utos. Ibig sabihin, ito ay dapat nating gawin. Dapat nating sundin. Dahil kung hindi, tayo ang susuway. No? Masusuway natin ang Panginoon. Ang mag-ibigan ay pagpapakita ng respeto at pagpapahalaga sa ating kapwa. Pangatlo ay magpakasipag. No? Magpakasipag at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Ano mang gagawin natin? Gawin natin ng buong lakas. Gawin natin yung pinakamabuti. Sabi nga, do your best. No? Give all you can. Sa pag-aaral man yan o sa inyong trabaho, gagawin natin para sa Panginoon. Sapagkat nagiging patotoo ito at pagpapala sa iba kung paano gumagawa ang Diyos sa ating mga buhay. Pang-apat na gabay, magalak, magtiyaga, manalangin. Madalas nating madinig, bahala na, o ano kaya ay, okay na yan. Lagi nating maging inspirasyon na ang Diyos ay sumasa atin. Nahahayag yung ating pagsunod sa ating Panginoon. Nahayag na tayo ay may kagalakan, nagtsatsaga, nananalangin. Kung malagi nating iniisip na ang Diyos ay kasama natin at nakikita ang lahat na anumang ginagawa natin. Nararanasan natin ang bunga ng Espiritu. Ang bunga ng Espiritu na kagalakan at pagtsatsaga na nagpapagaan sa ating buhay sa araw-araw na kung saan higit na nakikita ang pagpapala ng Diyos at anumang sitwasyon ng inyong buhay, anumang inyong kalagayan, nahihirapan man kayo, masaya kayo, naroon ang pagnanais nating manalangin. Lagi nating gawin, lagi nating isapamuhay at wag nating aalisin ang kaugalian natin na manalangin. Panglimang gabay, pagtulong sa kapwa. Pagtulong sa kapwa, ang pag-ibig pa rin ang susi upang tayo ay makatulong sa ating kapwa.
Alam niyo po ba na ang pagtulong sa kapwa ay simpleng ministeryo na magagawa natin, na ang tanging huwaran natin ay ang ating Panginoong Hesus, sapagkat si Hesus ang unang nagbigay sa atin. Magtiwala tayo sa Panginoon at ipagkakaloob niya sa atin ang mapagpakumbabang puso upang lubos nating magawa ang mga gabay na ito na ipinahayag sa atin mula sa Biblia. Kaya't mga kabataan, maging tunay ang ating pag-ibig. Mag-ibigan, magpakasipag at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Magalak, magtiyaga, manalangin, at tumulong sa kapwa. Tayo ay manalangin. Amang banal dakila sa lahat, maraming salamat sapagkat ikaw ang tunay na nagtatakda ng lahat ng panahon. Tulad ng ganitong pagkakataon na meron kaming maikling panahon, maikling oras upang magbulay-bulay ng iyong mga salita. Lagi niyo po kaming samahan. At nawa narito ang mga kabataan na maging bukas ang kanilang puso at isipan sa pagsubaybay, pakikinig, pag-aaral ng iyong mga salita through online ministry, through online devotion. Panginoon, dalangin po namin na patuloy mong ingatan ang mga kabataang ito, na sa kanilang pang-araw-araw na buhay, naroon ang inyong pamamatnubay sa kapangyarihan ng iyong banal na espiritu upang magawa nila, masunod nila ang mga gabay na ito sa kanilang pamumuhay bilang mga mag-aaral, bilang mga nagtatrabaho. Kaya't Panginoon, dalangin po namin na lagi mong pagpalain ang mga kabataang ito. Igawad sa kanila ang karunungan, kalakasan, yung pag-asa na nagmumula sa inyo. Ang mga kabataan na nagsipag-aral, patnubayan sila sa araw-araw. Sila na mga kabataan na nagtatrabaho na ingatan sila, samahan sila, at patuloy na madama ang kagalakan sa kanilang puso. At gayon din yung mga kabataan na naghahanap ng trabaho, mga kabataan na patuloy na hinahanap, naghihintay sa anumang kanilang mga pangarap, mga hakbangin. Pagkaloob niyo po sa kanila yung pag-asa. Pagkaloob niyo po sa kanila ang inyong kalooban. Nawa o Diyos sa mga kabataang ito, matupad at mangyari, maganap ang inyong mga napakagandang plano, ang inyong napakagandang kalooban para sa kanila. Pagpalain ng mga kabataan sa kanilang pang-araw-araw na buhay, sa kanilang pagsuong, sa lahat ng hakbangin at hamon ng buhay. At maging ang mga kabataan na siyang naglilingkod sa inyo, nawa nandoon ang desire na patuloy na magampanan ang kanilang mga tungkulin, kanilang mga responsibilidad para sa kaluwalhatian ng iyong pangalan o aming Panginoon. Kaya samahan sila palagi, pagpalain at laging ipadama ang pag-ibig mong hindi nagbabago. Ang pag-ibig mo na yumayakap sa kanila. Pagpalain ng kanilang mga pamilya, pagpalain ng kanilang buhay ngayon at magpakailanman. At ito ang aming panalangin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Young people, take a break. And this is a good time for your soul and recharge with our recess. God bless everyone. Kabataan, si Jesus ang kalakasan. Kabataan, si Jesus paglilingkuran. Si Jesus paglilingkuran. Si Jesus paglilingkuran.